Makulimlim ang langit nang unang tumapak si Elvira Salas sa gate ng isang malamansyong bahay sa Forbes Park, kasama ang namumunting bag na puno ng damit at pangarap. Umugot siya ng malalim na buntong hininga habang pinagmamasdan ang mataas na pader, mamahaling sasakyan at katahimikan parang may tinatagong lungkot. Hindi niya inakarang ang pag-a-apply bilang kasambahay ay magdadala sa kanya sa isang pamilyang kilala sa lipunan, ang mga Montepalco. Sa edad na 23, maraming pait na ang kanyang naranasan. Paglisan ng kanyang ina, pagkawatak ng pamilya, at pangloloko ng dalakong akala niya ay maging katuwang sa buhay. Pinagbuksan siya ng pinto ng mayordoma, si Aring Tasing, na matagal nang naninilbihan sa pamilya. "Ikaw si Elvira? Sige, pasok ka, Iha. Dito ka natitira mula ngayon. Pero tahimik lang ha. Kakauwi lang ni Ma'am Clarice galing ospital." Napakunot gao si Elvira. "May sakit po ba siya?" "Hindi, kakaanak lang. Pero may nangyaring hindi maganda." Maikli na ang nalisagot ang matanda bago siya iniwan sa maliit pero maayos na kwarto. Kinagabihan habang nagliligpit ng pinagkainan, biglang nag-echo sa buong bahay ang matinis na iyak ng isang sanggol. Sunod ang malakas na sigaw, "Aling Tasing! Ang anak ko, Aling Tasing!" Napaninga si Elvira. Wala si Aling Tasing. Sa kaba at awa, inakyat niya ang kwarto ni Ma'am Clarice at doon una niya nasinayin ang sanggol. Namumula ang mukha nito sa kaiiyak habang yakap ang ng isang babaeng basag na basag ang damdamin. Si Clarice, ang asawa ni Kevin Montepalco at lalaking minsang naman ng mga tsoryo sa social media, kilala sa yaman at kawagkukuhan. "Pakiusap, alagaan mo siya." Mikbing si Clarice habang pinipilit ilapit ang bata kay Elvira. "Ayoko na. Hindi ko kaya. Di akong ina para sa kanya." "Ma'am Clarice?" Gulat na gulat si Elvira. Anong ibig sabihin? Simula ngayon, ikaw na ang nanay niya. Ikaw na ang mag-aalaga sa anak ni Kevin. Natigilan si Elvira. Sa kanya mga braso, ang isang buhay na wala siyang kamuwang-muwang na magiging bahagi ng kanyang kinabukasan. Sa isang iglap, mula sa pag-isang hamak na katulong, naging instant mom siya. Makalipas ang 3 araw, nagsisimula ng masanay si Elvira sa bagong buhay. Hindi lang siya tagapuras ng mesa at tagalaba, kundi tagapalit ng dampin, tagapakain at tagapadete ng batang hindi kanya. Gabi-gabi umiiyak si Clarice sa silid niya, halos hindi lumalabas, halatang nawawala ng gana sa buhay. Isang hating gabi habang pinapatahan ni Elvira ang bata, biglang bumukas ang pinto sa ibaba. Bumungat ang pamilyar na boses ng lalaki. "Nasaan ang anak ko?" Natigilan si Elvira. Napatitig siya sa sanggol. Hindi pa man niya ito lubusan kilala, para na niya itong sariling anak. Dahan-dahan siyang bumaba dala ang bata. At doon niya unang nasinayan si Kevin Montepalco. Matangkad, may suot pang itim na coat at malamig ang mga mata. Napatingin nito sa kanya. Tila nagtataka. "Sino ka? At bakit mo karga ang anak ko?" Bago pa siya makasagot, bumaba si Clarice, payat at matamlay. "Kevin, hindi ko kaya. Hindi ko kayang alagaan siya." "Anong pinagsasabi mo?" Maraing tanong ni Kevin. "Anak natin yan, Clarice." Naligas si Elvira sa narinig. "Anong ibig sabihin nito?" "Ginamit lang kita, Kevin." Patuloy ni Clarice, umiiyak. "Hindi ako ang ininyan. Galing yan sa babaeng hanggang ngayon na hindi mo kilala." Napalunok si Kevin. Napatingin ulit kay Elvira na biglang kinabahan. "Bakit siyang may hawak sa anak ko? May kinalaman ba siya dito?" Hindi pa man niya alam ang totoo, pero ramdam niyang lipik ng bagyo paparating sa buhay niya.
Tahimik ang buong bahay kinabukasan, hindi na nagpakita si Claire simula nang ibunyag niyang hindi siya ang ina ng bata. Si Elvira na may hindi makatingin ng diretsyo kay Kevin, lalo na't simula kagabi tila binabantayan na siya ng mga mata nitong puno ng tanong at paghihinala. Anong pangalan mo, miss? Tanong ni Kevin habang umiinom ng kape. Nakaupo sa may beranda at nakatikit sa kanya. Elvira po, Elvira Sales. Sagot niya, mahinahon. Karga niya ang sanggol habang pinapatikay ito. Matagal ka na ba dito? 3 araw pa lang po. Kevin narrowed his eyes. Pero parang sanay na sanay ka sa bata. Marunong tayo humawa, parang natural lang sa'yo. Napayo ko si Elvira. Totoo nga, kahit kailan ngayon lang niya naalalang parang may connection siya sa batang ito. May kung anong emosyon sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Biglang pumasok si Aling Tasing. May dalang sobre. Sir Kevin, may dumating pong sulat. Unang pangalan ng pinanggalingan. Kinuha iyon ni Kevin at binuksan. Nasa loob ay isang sulat kamay. Hindi mo siya kailan man makikilala, Kevin. Pero ang sanggol na yan ay bunga ng isang gabing hindi mo naaalala. At ang babaeng inaakalang kasambahay ay mas konektado sa iyo kaysa sa iniisip mo. Nanigas si Kevin, napatingin kay Elvira na noon ay inaawit ng marahan ang kantong Twinkle Twinkle habang dahan-dahan hinihili ang bata. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya, sino ka ba talaga, Elvira? Hindi pa man nasasagot ang tanong ay biglang may sumabog na alaala sa isip ni Elvira. Isang balabong imahe, isang party, isang gabing puno ng ilaw at isang lalaking may pamilyar na tinig. Napaupo siya, napahawak sa sentido. Bakit? Bakit parang narinig ko na ang boses niya noon? Tahimik ang buong kabahayan ng Montepalco Mansion. Ang mga ilaw sa hallway ay malamlam tila sumasabay sa pigat ng tanong na nakabitin sa pagitan ng dalawang nilalang na tila pinagtutugma ng kapalaran. Si Elvira, nakaupo sa rocking chair, yakap-yakap ang sanggol na si Baby Elias. Ang batang di niya alam kung paano, kailan, at bakit naging parang kabahagi ng kanyang kaluluwa. Napatingin siya sa maliit na pulang bracelet sa kanan ng bata. Gawa ito sa simpleng sinulid. May 2 letra sa kwintas. E.M. Elias Montepalco. Pero sino ka sa buhay ko? Hindi niya alam kung bakit ginakonektado ang lahat. Ang bracelet na iniingatan niya. A.S. Ang sulat na natatanggap ni Kevin at ang mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Gabi-gabi, isang silid na puno ng ilaw, tunog ng musika at malamig na kamay ng lalaking yakap siya sa dilim. Biglang narinig niya ang tunog ng mahinang yabat. Lumingon siya. Si Kevin, nakasuot ng simpleng white shirt at gray na pantalon. Hawak ang isang tasa ng kape. Hindi ka pa natutulog? Anaya habang dumungaw sa pinto. Napatingin si Elvira at napilitang ngumiti. Sanay naman po akong magbantay ng bata. Sa probinsya po ako ang taga-alaga ng mga pamangkin ko. Sinabi mo nang huwag mo na akong tinatawag na po. Ani ni Kevin habang dahang-dahang lumapit. At huwag na rin, sir. Kevin na lang. Tahimik si Elvira. Umupo si Kevin sa maliit na silya sa tapat niya. Pinagmamasdan nito si Elias na mahimping na natutulog sa dibdib ni Elvira. May kakaiba sa'yo, bulong ni Kevin. Hindi ko maipaliwanag pero mula nung dumating ka parang bumalik ang liwanag sa bahay na to. Hindi po ako espesyal. Hindi mo ba alam? Sa isang tahanong puno ng pera pero kulang sa pagmamahal, ang pinakamaliit mong ngiti ay parang ginto. Hindi makasagot si Elvira. Hindi niya alam kung bakit pero unti-unti na siyang naapektuhan ng presensya ni Kevin. Lalo na kapag ganito siya tumingin. Parang binabasa ang buong pagkatao niya. Bukas ang schedule natin sa DNA testing. Ani ni Kevin matapos ang ilang sandali. I want to know the truth. Gusto kong malaman kung sino talaga ang ina ng anak ko.
Gusto ko rin pong malaman. Sagot ni Elvira. Kasi habang tumatagal parang hindi ko na alam kung anong totoo sa akin. Napatitig si Kevin. Anong ibig mong sabihin? May mga panaginip po ako. Mahirang sabi ni Elvira. Na para bang nangyari na. Pero wala akong maalala. Basta gabi musika at isang lalaki. Nagkatinginan sila, parehong napatigil. Parehong nagtatanong. Lumapit si Kevin at dahan-dahang tinakpan ng kumot ang bata. May isa akong party noon, isang charity event. Nagising ako kinabukasan. Blabo ang alaala. Sinabi ng mga staff na nalasing ako. Akala ko wala lang pero makalipas ang 9 na buwan. Dumating si Elias. Iniwan sa akin ng babaeng hindi ko na nakita pa. Baka, usol ni Elvira. Baka ako yon. Pero, bago pa niya masabi ng buo, biglang bumukas ang pinto sa itaas. Si Clarice, nakatayo, upot na payat at may hawak na maleta. Aalis na ako, Kevin. Mahina niyang sabi. Hindi ko kayang tumira sa bahay na may batang hindi ko kayang mahalin. Clarice, tumayo si Kevin. Hayaan mo na ako. Pinilit ko lang naman sarili ko pero hindi ko pwedeng manatili sa isang kasinungalingan at hindi ko rin pwedeng pigilan ang patotohanan. Dahil sa totoo lang, napatingin siya kay Elvira. Mukhang nahanap na niya ang tunay na nanay niya. Walang nakapagsalita at sa katahimikan, tanging hikbi ng sanggol ang pumunit sa gabi. Umaga, tahimik ang biyahe nila papuntang ospital. Si Kevin ay nagmamaneho habang panay ang sulyap kay Elvira. Natahimik lang sa tabi niya. Habang nakakita niya ang pag-isirserendayan ng blusa nito, halatang kabado. Sa likod ay si Baby Elias, mahimbing na natutulog sa car seat. Pagdating sa klinika, agad silang sinalubong ng doktor. Kinuha ang sample mula sa bata at kay Elvira. Simple na ang proseso pero ang bigat na dinadala ng bawat segundo ay parang isang dagat nang hindi maipaliwanag na kaba. Lalabas ang resulta sa hapon. Wika ng doktor na agad itong umalis. Nasa sala sila nang dumating ang email. Si Kevin ang unang bumasa. Nanlamig ang kanyang kamay habang unti-unting bumubukas ang PDF file. Tumayo si Elvira. Halos hindi makahinga. Kevin, usal niya. Anong sabi? Tahimik, tumagal ng ilang segundo bago tumitig si Kevin sa kanya. Gila-gulat, tila nalilito. Elvira, ikaw nga? Nalambot ang tuhod ni Elvira. Napaupo siya sa sopa. Takot at luha ang biglang bumalot sa buong pagkatao niya. Ako? Ako talaga? Bulong niya. Pero paano hindi ko alam? Lumapit si Kevin at dahan-dahang upo sa tabi niya. May posibilidad na nawalan ka ng alaala. Trauma, stress. Oh, tumigil siya saglit. Ginawa ito ng isang taong ayaw malaman mo ang totoo. Biglang bumalik sa alaala ni Elvira ang isang babae. Mahabang buhok at mapanuksong mata at malamig na ngit. Hindi mo kailangang malaman, Elvira. Hindi ka para sa kanya. Hindi ka bago sa mundong ito. Clarice, bulong niya. Napatingin si Kevin. Anong sinabi mo? May naaalala ko. Si Clarice. Nasa isang kwarto kami. May hawak siyang gamot. Sinabi niyang hawak ko ng alalahanin ang nangyari. Na mas mabuting limutin ko na lang. Napanunak si Kevin. Ginawa niya ito para ilayo ka sa anak natin? Hindi na nakatiis si Elvira. Napakagulgul siya sa sobrang emosyon. Kevin, hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya kailanman gustong iwan. Wala akong maalala. Akala ko wala akong anak. Inakbayan siya ni Kevin. Mahigpit. Hindi bilang amo kundi bilang isang lalaking nasasaktan para sa babaeng matagal nang pinaghahanap ng kanyang puso. Hindi mo kasalanan, Elvira. Pinaglaruan ka. Pero ngayon,
Alam na natin ang totoo at hindi na kita pakakawalan pa. Kinabukasan, pinatawag ni Kevin si Clarice sa mansyon. Tahimik ang buong bahay habang naghihintay si Elvira kasama si Baby Elias. Nasa dibdib niya ang bata habang ayaw nitong malayo sa kanya. Dumating si Clarice. Nakaitim, maayos ang pihis pero kita sa mata niya ang kaba. Bakit mo ka pinatawag, Kevin? Tanong niya kay Kevin. Walang salita na lumabas sa mga lab-in ni Kevin. Sa kanya iniabot ang resultang papel ng DNA. Ikaw na lang ang kulang para kumpleto na ang lahat ng pasinungalingan mo. Natikilan si Clarice. Nanginginig ang kamay. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita, Kevin. Umiiyak niyang sabi, hindi mo alam at takot ko na mawala ka sa akin. Hindi kita minahal para gumawa ka ng kasalanan. Sagot ni Kevin. Hinuha mo ang anak niya at itinago mo ang totoo. Ginilo mo ang buhay naming tatlo. Humakbang si Elvira habang hawak niya ang sanggol. Hindi mo ba naisip, Clarice? Ina ako. Tinanggal mo sa akin ang karapatang maging isang ina. Hindi mo deserve na maging ina. Galit na sagot ni Clarice. Maid ka lang. Wala kang puwang sa mundo namin. Sa amin ni Kevin. Pero siya ang minahal ng anak ko at siya rin ang babaeng mahal ko ngayon. Mariing sagot ni Kevin. Tuluyang umiyak si Clarice. Hindi na siya pinikilot pa ni Kevin. Naglakad siya palabas ng mansyon. Di walang pagmamahal at walang respeto siyang natanggap mula kay Kevin. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting bumalik ang mga alaala ni Elvira. Sa tulong ng therapy, natandaan niya mga charity event, ang pagkikita nila ni Kevin at kung paano siya ginawa kasangkapan ni Clarice. Sa araw ng binyag ni Elias ay nakasuot siya ng puting bestida, payak pero busila. Sa altar, hawak-hawak niya ang anak na si Elias. Si Kevin naman ay nasa tabi niya. Suot ang maputing barong na may halong ngiti sa mga labi nito at tiwalang makikita sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng misa, lumapit si Kevin sa kanya. Bitbit ang isang maliit na kahon. Elvira, sabi niya, hindi kita tinatrato bilang dating katulong o bilang ina ng anak ko na. Tinatanggap kita bilang babaeng minamahal ko ng buo at walang pagkukulang. Napaluha naman si Elvira, hindi dahil sa sakit kundi sa saya. Sa wakas, naramdaman niya kung paano ang mahalin at pahalagahan. Hindi ko kailangan ng singsing para maging buo, Kevin. Sagot niya. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin oo. Nagpalakpakan ng mga bisita sa gitna ng mga bulaklak, musika at halakhap ng sanggol na si Elias. Binuo nila ang pamilyang misang winasap ng kasinungalingan. Ngayon, itinayo nila muli ito sa katotohanan at pagmamahalan. Wakas. Sabi nga nila ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ka o anuman ang estado mo sa buhay. Hanggat buo at may tunay na pagmamahal, mananaig ang katotohanan. Sa kwento din ng Elvira at Kevin, pinatunayan lang din nila na ang pag-ibig ay wakas. Maraming salamat sa inyong lahat mga Karomantiko Audio Series. Salamat sa maikling kwento na anin na ibahagi sa inyo. Nawa'y patuloy niyong suportahan ang anong magagandang kwento. Hanggang sa muli.